Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, October 25, 2025. At syempre, kamusta naman ho ang inyong nagdaang linggo? Sa ating mga taga-subaybay ho, at talagang mainit ho yung talakayan pa din dito sa flood control projects, dito sa korupsyon. At ayan nga ho, huling linggo na ho ng Oktubre. At sinusubaybayan pa rin ho natin kung talagang meron ng papakulong, ma-issuehan man lang ng warrant of arrest, dahil nga ho dito sa katakot-takot na korupsyon ho dito. At syempre itong nagdaang linggo din ho, kinumpirma na ng ICC na mayroon ho silang jurisdiction dito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, dito sa kasong crimes against humanity. At syempre ang pinagdedebatehan ho kasi dito ay umalis na ho tayo dito sa ICC, sa International Criminal Court. At ayun nga ho, umalis na ho tayo, hindi na ho tayo member ng ICC. At nagsimula ho yung investigation nga ho ng prosecutor nung nakaalis na ho tayo dito sa ICC. At yun nga, sinasabi nga ho ng ilang kritiko ay hindi na ho tayo cover dapat ng ICC, no? At pati nga rin yung kaso ng dating Pangulo. Pero ito, linaw na ho dito, naglabas ho ng decision ho itong ICC. Pag-uusapan ho natin yan maya-maya lamang, kasama ho si Attorney Cristina Conti, ang ICC Assistant to Counsel. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. At syempre, ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. At paano ho makapagtanong sa ating programa? Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, naka-livestream din ho tayo. Maaari din ho kayong magkomento ng inyong mga reaksyon at mga katanungan sa ating Facebook page Attorney Danny Galang Facebook page, at syempre sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa usaping legal natin, ngayong araw pinagtibay ng International Criminal Court o ICC ang jurisdiction nito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inilabas na desisyon ng pre-trial chamber, sinabi nito na may jurisdiction ang ICC sa mga krimen na nangyari habang miyembro pa ang Pilipinas ng ICC. Kasalukuyang nahaharap si dating Pangulong Duterte sa kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, October 25, 2025, ano ang reaksyon mo sa pagkumpirma ng ICC sa jurisdiction nito sa kaso ni dating Pangulong Duterte? Ito, ulitin lamang ho natin Ano ang reaksyon mo sa pagkumpirma ng ICC sa jurisdiction nito sa kaso ni dating Pangulong Duterte?
Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ang usapin nga, makakausap natin si ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti. Good morning, Attorney Conti. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Magandang umaga rin, Danny. Attorney, ito pinagtibay ho ng ICC yung jurisdiction nito sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Ano ho yung ibig sabihin nito at ano yung implikasyon nito sa kaso ng dating Pangulo? Well, ito yung lagi na naman namin sinasabi na ang hirap i-deny. Ang jurisdiction ng ICC ay in place simula nung pinirmahan yung treaty at kumbaga kaya nga kinailangang mag-withdraw. Ibig sabihin sa panahon na valid yung treaty o yung usapan tungkol sa pagpapanagot sa mga naggumawa ng crimes against humanity, crimes of aggression, genocide at war crimes. Limitado lang naman yan eh. Nagbigay tayo ng kapangyarihan sa International Criminal Court na litisin yung ganong kaso kung nangyari sa panahon na miyembro tayo. Ngayong malinaw na malinaw yan at particular sa kaso ni Duterte dahil na-trigger o pumasok ang jurisdiction nung kumbaga, yung kanilang exercise of jurisdiction ng panahon na yan, tuloy na tuloy ang kaso ni Duterte. Maliban of course sa may bago siyang tanong na kumbaga, unang tanong, meron ba kapangyarihan ng korte? Yes. Ang sabi niya ngayon, naku, parang hindi na ako okay. Kaya yun na lang yung natitirang balakid sa pagpapatuloy at pagharap natin sa confirmation of charges hearing. Alright, Attorney, para dun ho sa mga hindi masyadong familiar ho dito sa batas, no, dito sa ICC, sa international law, may nagsasabi, bakit ho dinedecide ng ICC yung sarili nitong jurisdiction? Hindi mo ba syempre bias daw ho sila na mayroon silang jurisdiction, etc.? Well, sa totoo, maski yung mga korte dito kailangan din nilang harapin yan. Isa sa mga unang question o unang kakalabanin, kumbaga, ng sino man na agrabyado, yung jurisdiction ng court. Siguro hindi lang ganun ka laking issue, pero sa korte, laging tinatanong yan, tinatanggap nyo ba o okay na ba kayo sa jurisdiction ng court? Kasi pwede mo pang tablahin. Yung jurisdiction kasi ng court, minsan, mali pala. Depende, kunyari sa regional trial court or municipal trial court or metropolitan trial court. Minsan, hindi pala sa MTC, kundi dapat sa RTC. Yung mga kasong yun, nadidismiss At sasabihin na i-refile nyo sa kabila. Kasi, importante yung jurisdiction kasi kapangyarihan nyo yun. Sa ICC, dahil core yun, malimit yung akusado o yung suspect, ay yan yung unang titibagin. Kasi kung walang jurisdiction ng ICC, walang kaso, wala pang investigasyon. Sa ngayon kasi ang hinaharap ng Pilipinas, may kaso kay Duterte tapos may investigasyon sa war on drugs. Kaya, dito sa jurisdiction issue, lagit-lagi hinahanap o tinatanong dun sa judges ng ICC, ano nga ba? Kung tanong yan na may bias naman yan at sasabihin nila na syempre may jurisdiction yung ICC. Wala silang compulsion to say so. Ang pinaka-importante para sa judges ay tingnan yung Rome Statute at i-interpret yun. But I would agree, parang bihirang-bihira na kumbaga lumalampas dun sa jurisdiction kasi naman masusiring tinitingnan nung nagsasampa ng kaso. So yan yung Office of the Prosecutor kung hanggang saan lang ang hangganan ng kanyang kumbaga authority. Kumbaga simulat sa poll, yung pagkakasampa ng kaso, limitado na. For example, yung Palestine. Medyo mas komplikado kasi sa kanila. Tinanong dun sa judges nila, yung Palestine ba ay parte ng ICC samantalang hindi naman siya bansa? Mahaba ang paliwanagan hanggang sinabi, well, we recognize it as a territory, as a country, at tinanggap nila yung jurisdiction ng ICC. Ayon yun dun sa Rome Statute. O ano pang tanong nyo? Time.
Naging issue din sa atin yan. Time period. Doon sa Palestine, medyo naging malinaw naman yon. Starting 2013 ay issue na yon or tinatalakay ng ICC yung mga issue. Bagaman, way earlier pa yung mga naganap. Okay? Actually, in a way, limitation nga din to ng ICC eh. Kasi katulad ng sa kaso natin, sa Palestine, before 2013, ang dami pang nangyari, di ba? Sinauna pa yung issue nila. Sa Pilipinas, kailan ba nagsimula ang patayan sa Davao? 1990s. Pero nilimitahan na mismo ng prosecutor yung kumbaga kaso nila at sinimulan or ang limit ng kanilang investigation ay 2011 hanggang 2019 na umexit ng ICC. They're very, very conscious about that. Alright, attorney, and also, can we consider this as a landmark decision? Kasi, of course, ang sinasabi ng mga kritiko, wala na tayo doon sa ICC, umalis na tayo nung nagsimula yung investigation din dito sa war on drugs. Kaya lang dito, sinabi pa rin ng ICC that we still have jurisdiction kahit wala na kayo, hindi na kayo state party. So, ano ho yung masasabi ho nyo doon? I would say landmark. Kasi dalawa pa lang naman yung nag-withdraw eh. Yung unang nag-withdraw, yung Burundi, walang masyadong issue. Yung sa atin, yun yung nagbunga pa ng case o ng may nahuli. Sa Burundi, wala eh, kaya wala nang nag-contest. Kaya dito sa atin, yung unang pagkakataon na may akusado of a withdrawn state. In fact, very, ano ba, parang very bittersweet na yung tao na nag-authorize na mag-withdraw, siya mismo yung nakakaharap sa kaso. Kasi alam naman natin yung intensyon ni Duterte para mag-withdraw. At actually, dinideny nila to, no? Ipasok ko na, sabi nung Foreign Affairs Secretary ba noon, si Teodoro Locsin, sabi niya, siya lang daw ang nag-withdraw sa Pilipinas sa ICC. Contrary naman, may nakita tayong 15-page position paper na pirmado ni Rodrigo Duterte or siya yung di umano nagsulat na ina-argue na walang jurisdiction ng ICC. Si Duterte mismo ang nag-authorize na mag-withdraw ang Pilipinas sa ICC. At siya ngayon ang nahaharap. Kaya parang, ano ba, bittersweet, ironic, ano bang matatawag doon? Yung issue ng pag-alis ay inaabangan ng marami. Dahil maraming nakaabang na gustong umalis na rin ng ICC. Pero sa ganitong desisyon, signal ito na una, kahit umalis ka, kapag may nangyari or ginawang krimen, na particular, nabanggit ko kanina, yung 4 na krimen sa lugar mo, covered pa rin yan at pwedeng imbestigahan ng ICC. At pangalawa, kahit umalis ka na, meron pa rin continuing obligation yung bansa mo. Kasi dati kayong kabahagi ng ICC. Ayan, malinaw ho yan, Attorney Conti, na meron pa rin jurisdiction kahit umalis ka na doon sa mga crimes no, na nangyari during the time na kayo ay member pa. Attorney Conti, maaari pa ho ba maghain ng motion for consideration itong kampo ni dating Pangulo para ho ma-reconsider itong decision ho na ito? At ito daw ay ihahain or naihain na nila. Yung appeal nila ay tutungtong sa parang Supreme Court ng ICC, yung appeals chamber. At dito, I would say, mas, kumbaga, di ba sa atin sa Pilipinas, ang mga landmark cases naman talaga, or landmark decisions, ay Supreme Court ang nagsasabi. Yung final, in a way, decision of the appeals chamber will be cited in other cases. Pero, sa kaso natin mismo, itong desisyon ng pre-trial chamber ay magbibigay daan na para magtuloy-tuloy ang pagpapatuloy ng investigasyon, pag-focus nila doon sa remaining issue, which is the fitness to stand trial of Duterte, doon sa kaso ni Duterte. And sabi ko na nga, mukhang pwede nang mag-green light ito sa dagdag na warrant of arrest. Alright, Attorney, ito going to the fitness to stand trial. No? Pinag-utos na ho ng ICC ang medical examination o pagsusuri sa dating Pangulo ng medical experts. Meron ho bang resulta? Do you know that may resulta na ho ba dito sa examination ho na ito? Sa Halloween, lalabas ang resulta. They are due to submit the reports, these 3 experts, on October 31, 2025. Ang comments ng lahat ng partido, including the defense, kasi
independent experts to, first time din nilang makikita. November 5 ang deadline ng comments nila. Inaasahan namin na kumbaga hindi ganun ka pasabog yung report kasi sabi nga namin sa punto de vista ng mga biktima na nakikinig at nagmo-monitor sa mga Duterte na bumibisita, ang ano namin estable ang kondisyon at okay siya. Kaya wala kaming nakikitang pasabog na tipong sa totoo hindi namin in-expect na unfit to stand trial siya. Alright, attorney, and October 31, naabangan ho natin yan na. Pero kung sakasakali ho, in the remote possibility ho siguro, no, na sabihin ho ng medical experts na hindi siya fit to stand trial, ano na ho yung mangyayari sa kanyang kaso? Yung kaso niya ay, in a sense, ma-archive, hindi madi-dismiss. Dahil ang isang taong ito ay, kumbaga, accused of crimes against humanity. Matinding kaso ito. Hindi ka naman basta-basta pakakawalan sa general public. Lalo na kung ulyanin ka, makakalimutin o kumbaga may problema ang sinasabi kasi nila, problema ito sa mental capacity sa ngayon. Kaya, should be institutionalized if necessary. When we say that he could be brought to a hospital, to a facility, parang yung mga care homes. Nung nagtingin nga ako, meron kasing tinatawag na equivalence of care. Kung ano ang ibinibigay sa mga tao sa labas, yun din yung ibibigay sa mga detenido. So mukhang logical naman at makakaya ng Netherlands sa kanilang budget kasi hindi yan ang nangyayari, di ba? Sa Pilipinas. Yung mga nakakulong usually deprived ng healthcare. Actually, nasa labas din pala. So, yung equivalence of care, kung anong kayang ibigay sa mga regular na mamamayan, ibibigay din sa mga nasa loob. Sa Dutch territory, meron silang tinatawag na dementia villages. Ang punto kasi nila doon sa pag-alaga sa mga matatanda ay dapat as unobtrusive as possible. Yung walang masyadong abala. As much as possible nga sa bahay. Wala namang bahay si Duterte sa The Hague. Kaya ang nakikita namin, posibleng dalhin siya sa care home. Kaya lang, kumbaga disruptive in a sense yun. Kasi ito yung nakikita natin sa TV. Yung parang dinala talaga sa may sariling kwarto lang. Para kang nakakulong din halos. Pero yung dementia villages, aralin ko pa nga ito ay parang nakatira ka rin sa sarili mong bahay, apartment, sa isang flat, tapos meron lang titingin-tingin sa'yo. Marami kayo dun sa village, pero mas holistic ang itsurahan kesa sa isang kwarto ka lang nakakonfine. Kaya sabi namin, baka ito ang pwedeng i-offer kung sakaling may problema na talaga sa pag-alala, sa utak, si Duterte. So, yun nga, and we are saying, attorney, na archived yung case. Tapos, since yung dementia is permanent, no? Hanggang maging kamatayan na ho, no? So, we expect na talagang hindi na makakabalik ang dating Pangulo dito sa bansa kung sakaling mangyari ho yun. Ay, naku, hindi pa babalikin yan. Naging naging parang queue. O, di ba? Naging parang, nakita na natin na sinabi doon sa interim release na ang pag-uwi niya sa Pilipinas ay hindi maaari, kahit nga pansamantala, dahil nandito pa yung mga kamag-anak niya na nasa posisyon. Siya mismo posibleng nasa posisyon. Kasi tandaan natin, elected mayor siya ng Davao. May hinihintay nga lang na 6 months. Ito yung pinag-aawayan, hindi pa siya naka-oath. Paano siya mag-oath and so forth? He has to take the oath within 6 months. At yan ay papatak ng December 30. So kung makalabas siya at makauwi ng Pilipinas, makapag-oath, mayor pa siya ng Davao. Diba? Wala pang, in a sense, vacancy kasi he was qualified to be mayor. In any sense, sabi ng ICC, yung kapangyarihan niya, yung rekurso niya, at yung pera niya, di ba? Ay maaring
lead, maaring magbigay daan para, one, mag-disrupt ng proceedings. Hindi na yan uuwi or pakialaman ang mga witnesses, victims, at iba pang mga kabahagi. Pwede silang mag-intimidate ng mga tao at kumbaga, ang entirety, he will impair the proceedings. Kaya, yung pag-uwi niya, may 5% chance na lamang. Alright, attorney, ito you mentioned kanina yung mga additional warrant of arrest, no? May update na ho ba tayo sa mga posibleng kaso ng ibang mga personalidad sa drug war, gaya ho ni Senator Bato de la Rosa? Naku, wala pa. Kaya okay lang naman sa amin kasi sa bahagi nga ng biktima, wala naman kaming role sa pag-implement ng warrant. Yung style, dalawa yan eh. Sa nakita natin recently, pwedeng so public, pero wala namang nahuli. Putin, Netanyahu, in-announce na lang yung warrant of arrest. Pero hanggang ngayon, si Netanyahu nakapag-address pa ng UN General Assembly. Or, na nangyari sa atin, secret, tapos bigla na lang hulihan. Kung sa amin, parang mas gusto namin yung pangalawa para merong resulta. Yung warrant of arrest naman, sabi din namin ay more or less, hindi naman na natin kailangang makita o maintindihan dahil lalo na yung mga susunod na akusado, obvious at maaari na nating makita ang kanilang role sa pamamagitan ng mga dokumento na sinampan na kay Duterte. Yung document containing the charges at yung pre-confirmation brief. Itong dalawang dokumento na ito ay naglalaman ng bakit nga ba kinakasuhan si Duterte. May mention na doon nung mga iba pa. Kaya kumbaga wala nang gulatan ito at alam ko na parte ng due process na makikita nung akusado o nung suspect yung warrant niya. Siya ang unang makakakita dapat ng warrant. In a sense, before the general public, makikita niya, mababasa niya dapat yun. So, sa tingin niyo ho, malapit na hong ilabas itong mga warrant of arrest tulad kay Senator de la Rosa? Oo, talagang kung ako sa prosecution, medyo wala na. Kasi, again, magkahiwalay ang legal team ng prosecution at ng victims. Yung prosecution, halos wala nang inaasikaso, nakapagsubmit sila ng ebidensya, kumbaga, parang ready for trial na sila. Ngayong magbe-break, Christmas break, parang mapapaisip yata ako, ano kaya pwede pang gawin? Kaya ako, napapanahon talaga na mag-issue na rin ng warrant of arrest laban dun sa iba. Alright. Ito pala yung usapin, kung mai-implement ba. Kaya malaki pa rin ang pag-rely nila sa national government kasi sa PNP or sa NBI, papatak yung responsibilidad na i-implement yan. Alright, matitingnan ho natin kung talagang makikipagtulungan uli ang ating gobyerno dito sa ICC. Panghuli na lamang po, Atty. Conti, no? Ano ho yung mensahe niyo ho sa mga biktima ng war on drugs na nag-aabang ho sa magiging resulta ng kasong ito? Ilang taon po nating hinintay ito, kapit lang dahil ilang buwan na lang to. Para po magkaroon ng kalinawan kung magtutuloy ba ang trial o hindi, kailan ang schedule ng trial, pasensya na, pero tingin ko baka sa susunod na taon pa. Pero ano ba naman ang ilang buwan kumpara sa mahigit 8 taon na hinintay natin na magkaroon ng hustisya. Ang buong prosesong ito ay posibleng umabot ng 10 years maximum. Kaya yung paghahanda po natin ay hindi lang pang ngayon, kundi pang 10 years forward. Kaya po sana konting pasensya at konting pag-unawa pa. And maraming salamat ho sa inyong oras as always, Atty. Conti. Mabuhay po kayo. Si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre, batiin naman ho natin yung mga nanonood sa ating Facebook live stream. Meron ho tayong Facebook live stream nasa Radyo Pilipinas Facebook page. I-follow nyo ho yan. At syempre sa ating personal na Facebook page, Attorney Danny Galang Facebook page. Ito, happy viewing kay Charo Haranilla Jr., Merlin Rapis Laguna, Shai MB, Erwin Tagicana, at syempre kay Ernest Viernes Aruta. Happy viewing ho sa inyong lahat. Nandito na rin ho si Jassy Tan, Fatima Muniz, and kay Ralph Jericho Pamintuan Laurente. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre maraming salamat ho doon sa mga patuloy na nag-share ng ating videos ho ng Usaping Legal sa mga Radyo Pilipinas stations ho nationwide. Syempre Radyo Pilipinas Gingoog, Radyo Pilipinas Zamboanga, Radyo Pilipinas Baguio. At ito, happy viewing din ho kay Radeo Philip. At syempre napapanood din ho tayo sa Free TV. Kung kayo ho ay meron ho kayong TV Plus na digital box, hanapin nyo lamang ho yung Channel 3. Ayan ho, dyan nyo ho makikita yung mga episodes, o dyan nyo ho makikita buong araw. Ito ang lahat ho ng palabaso ng Radyo Pilipinas. Sa Channel 3 ho tayo. Kapag ho naman afford the box ang inyong digital box, ay hanapin nyo ho yung Channel 45 to 49. Nandyan ho tayo. At makikita nyo ho yan lahat ho ng palabas ng Radyo Pilipinas buong araw. Maaari nyo na ho mapanood yan sa Free TV. At syempre meron din ho tayong YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. Diyan ho ninyo makikita yung mga past episodes naman ng Usaping Legal. Lalo na ho yung mga interviews ho natin sa ating mga resource persons. Ang dami ho nag-aabang ho dyan. At maraming salamat ho sa napakagandang bilang ho na binibigay nyo ho dito sa mga interviews ho natin sa ating mga resource persons. Kaya hanapin nyo lamang ho Attorney Danny Galang YouTube channel. Kung na-miss nyo ho ang Usaping Legal tuwing Sabado ng umaga, dyan nyo ho makikita yung mga past episodes ho natin. At syempre happy anniversary sa PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office. Nagdiriwang ho sila ng kanilang 91st anniversary. Ayan ho, napakatagal na ho ng PCSO at ang dami ho talagang natutulungan ho nito. At syempre nag-e-enjoy din ho yung mga tao, yung mga ating mga kababayan sa kanilang mga laro. At marami din ho silang natutulungan. At papunta na ho sila sa 100 taon ho nila. Kaya congratulations ho and happy anniversary sa PCSO. Happy 91st anniversary ho sa inyong lahat. Eto, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita. Concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, first question natin galing kay Elsa Merida. Attorney, pwede po ba akong magtanong, ano po bang pwedeng kaso sa lalaki na nagkaroon po ng iba, pero di pa po sila hiwalay noong ka-live-in niya po? Pwede po bang malaman kung ano po dapat? Naaawa po kasi ako sa pamangkin ko. 5 taon po silang magkasama tapos bigla pong may babae na yung lalaki. Sana po ay attorney, pwede po ninyo akong sagutin po kung ano po ang damage doon. Ayan ho, yung nag-message ho sa atin, yung pamangkin niya ay nasa 5 years na hong relationship.
relasyon, kaya lang ho ay biglang natuklasan na may babae itong kanyang live-in partner. At ano ho yung pwede niya hong ikaso. Ngayon ho, dahil ho sila ay live-in partner lamang, ibig sabihin hindi ho sila kasal, ay hindi ho niya pwedeng kasuhan, no, ng kasong concubinage ho, yung kanyang live-in partner. Yung kaso kasing concubinage, kasong kriminal ho yan sa ilalim ng ating revised penal code. Yan ho ay kinakaso kapag ho yung asawa nyo hong lalaki ay natuklasan nyo ho na merong kabit, no? O meron hong binabahay sa inyong conjugal dwelling, ay ano, kung natuklasan nyo ho yan, ay maaari nyo hong sampahan ng kasong concubinage yung inyong asawa at maaari ho siyang makulong kasi ho ito ay kasong kriminal. Kaya lang ho, dito ho sa kasong ito, sabi ho niya ay live-in partner lamang yung kanyang pamangkin at yung niya hong live-in partner nito na lalaki. So ano ho yung pwedeng ikaso ay maaari ho tayong magkaso, no, ng abuse nga ho, no, dito sa ilalim ho ng ating RA 9262, no, o yung anti-vowsy law ho natin, anti-violence against women and their children law. So dito sa ating anti-vowsy law, hindi lamang ho pinaparusahan yung physical abuse nga ho, yung pananakit na physical, pati ho yung sexual abuse, psychological abuse, kasali din ho yan, at maski na nga ho yung economic abuse, kasali din ho yan sa pinaparusahan sa ating anti-vowsy law. At ang kagandahan ho dito kasi, yung anti-vowsy law ho, hindi ho kailangan kayo ay kasal o kayo ay mag-asawa. So, ibig sabihin ho, pwede ho ito sa mga magka-live-in partner o di kaya magka-relasyon pa lamang, mag-boyfriend, mag-girlfriend ho. Maaari nyo hong kasuhan ng kaso yung inyong karelasyon sa ilalim ng anti-vowsy law. Kahit ho kayo ay hindi kasal. Kaya ayan ho ang kagandahan ho dyan. At syempre ho dito, sinasabi ho niyan, manahuli ho niyan na may ibang karelasyon na ibang babae, ay maaari ho yan pumasok sa psychological abuse. Pinaparusahan ho yan sa ating anti-vowsy law. At ayan ho, kung mapatunayan ho talaga na nagkaroon ng matinding trauma o di kaya naman ho dun sa mental health ho ng tao ay talagang naka-apekto ho. Siyempre makaka-apekto naman ho talaga yan yung nangyaring pambababae ng kanyang live-in partner. Maaari nyo ho yung kasuhan ng psychological abuse. At ayan ho. At siyempre mag-a-award din ho ang korte ng damages sa mga ibang kaso kung talagang mapatunayan na talagang matindi ho yung naranasan ng inyong tao nga ho na nasa isang relasyon. At syempre, kung halimbawa naman ho, ito, may mga same-sex couples ho tayo na kunyari pareho kayong babae, ay ayan ho, yung karelasyon nyo ho ay babae, ay kayo ho ay naabuso ng karelasyon ho ninyong babae, ay ayan ho, maaari nyo rin siyang filean ho ng kaso sa ilalim ng anti-vowsy law. So hindi lamang ho lalaki yung maaaring maparusahan dito sa anti-vowsy law, maaaring maging yung mga babae nga ho na may karelasyon na babae tapos sinaktan ho nila yung kanilang karelasyon na babae, ay maaari din ho silang makasuhan dito sa ilalim ng anti-vowsy law. So ayan ho, kailangan nyo lamang ho, doon ho sa inyong pamangkin, kailangan nyo lamang ho syempre mag-ipon ho ng ebidensya, etc. para ho makapaghain ho kayo ng kaso, no, sa piskalya. Dito nga ho sa inyong posible nga kung psychological abuse, at kung may ibang abuse pa ho, maaari nyo na ho rin isama din, no, para ho syempre makakuha ho kayo ng kaunting hustisya ho dito sa sinapit ho ninyong sa inyong relasyon. Eto, question naman from Boss T Vlogs. And happy viewing, happy listening sa inyo. Attorney, good morning po. Isa po ako sa na-retrench ng company namin. Bali, nag-last day po ako ng August 31, 2025. Ilang days bago mabigay yung separation pay. Kasi po until now, hindi pa din po ako nasisenda ng separation pay. Thank you po at sana mapansin nyo po, Attorney. Thank you. Ito, yung nag-message ho sa atin, siya ho ay na-retrench. At yung retrenchment naman ho, ito ay kinikilala ho ng ating labor code, kinikilala ho ng ating mga korte. Valid naman ho ang retrenchment o yung pagkakatanggal nyo ho sa trabaho. Kasi ho, kahit ho sabihin ho natin na kayo ay regular na empleyado,
at meron ho kayong security of tenure, may mga ilang instances ho sa ating labor code kung saan maaari pa rin ho kayong matanggal sa trabaho. At isa na nga ho dito yung retrenchment. At yung retrenchment nga ho, syempre ito ho ay ginagawa, yung pagtatanggal sa mga empleyado para ho makaiwas sa napakalaking losses nga ho ng kumpanya, no? At nakita ho natin yan nung panahon ng pandemya, talaga hong nagtanggalan ng mga tao dahil nawala yung negosyo ho, no? Nawala yung economic activity, kaya talagang nagkaroon ho ng tanggalan. So valid ho yung retrenchment, pero kailangan lamang ho ay yan ho ay ni-report sa DOLE, no? Department of Labor and Employment, 30 days ho, no? Bago yung intended date ng retrenchment. So ayan ho yung kailangan ninyong gawin para sa inyong mga empleyado, no? At ipagbigay alam ho yan sa DOLE, at syempre bigyan nyo naman ho ng karampatang benepisyo, katulad nga din ho nito mga separation pay or separation benefits. Ngayon, ang tanong ho sa atin ay kailan ho dapat niya makuha yung separation pay or benefits. Meron ho mga guidelines, no? O advisories itong Department of Labor and Employment o DOLE na nagsasabi na dapat within 30 days ho na pagkaalis ng empleyado doon sa kanyang employer ay dapat maibigay na ang kanyang final pay, separation pay at iba pa hong mga benepisyo. Kaya ayan ho, dapat ho within 30 days ay nakuha nyo na ho yung inyong mga benepisyo. At ang sinasabi ho nung nag-message sa atin, August 31 siya yung last day niya. So dapat ho nung huling araw ng September o di kaya nitong October ay nakuha na niya. Kaya lang hanggang ngayon ho wala pa din ho, no? At kung yung empleyado naman ho ay cleared, wala naman hong ibang accountabilities, kasi may clearance pa rin naman ho yan, no? Kung wala hong accountabilities, wala hong utang sa inyong empleyado, wala naman hong mga iba pa hong mga accountabilities, ay dapat ho i-release nyo na ho yung separation pay at final pay at iba pa hong benefits ng empleyado. At maski nga ho yung kanyang employment certificate, no? Yung certificate of employment ho niya na siya ay nagtrabaho sa inyong kumpanya ng ganitong panahon, hanggang ganitong araw ho, dapat ho lahat ho nire-release nyo ho yan. At within 30 days nga ho after nung kanyang pagkakatanggal. Kaya ito medyo may ilang araw na ho, magdadalawang buwan na ho yung kanyang separation pay, ay sana ho ay ma-release na ho ng kanyang kumpanya. At kung kayo ho ay magka-problema naman, ay maaari naman ho kayong lumapit sa ating Department of Labor and Employment para ho magsumbong ho, no, kung anong mga concerns ho ninyo sa inyong employer. And tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text ang inyong katanungan, comment or action sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre meron ho tayong tanong sa bayan. Meron ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, October 25, 2025. Ano ang reaction mo sa pagkumpirma ng ICC sa jurisdiction nito sa kaso ni dating Pangulong Duterte? Ayan ho, mag-text din ho kayo dito sa cellphone number natin ho kanina, 0917-626-1169, 0917-626-1169. Babasahin ho natin yan sa pagbabalik ng Usaping Legal. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito from question naman ho from cellphone number ending in 3976. Good day, Attorney Galang. Father died, mother still alive, 12 ang children, isang sibling died. Ano po ang sharing ng 12 heirs sa extrajudicial settlement? Ayan ho, salamat ho, and God bless. Ayan ho, dito sa question ho na ito, no, namatay ho ang tatay, namatay din ang nanay ay buhay pa ho. 12 ang children, nabawasan ho ng isa. So ibig sabihin ho, 12 pa rin ho yung heirs kasama ho yung nanay. So paano ho yung hatian daw ho sa extrajudicial settlement?
So ang pagka ganito ho usually no, yung kalahati ho ng property no naiwan ho ng kanilang ama ay kalahati ho yan ay mapupunta ho doon sa nanay. Kasi meron ho nga parte yan no. Marami pa ho itong komplikasyon pero usually ho kung conjugal property ho yung sinasabi ninyong property ninyong mag-asawa at kayo ay kinasal sa ilalim ng ating family code nung 1988 nga ho, no? August 3, 1988 kung di ako nagkakamali, ay ayan ho, magiging conjugal ho yung mga properties, no? Kung wala naman ho kayong separation of property, wala naman ho kayong mga ganung marriage settlement, sabihin ho natin conjugal properties ho yan, ay kalahati ho nung ari-arian ay mapupunta ho doon sa doon ho sa kanyang asawa, doon sa kanyang naiwan na asawa sa kaso ho nito doon sa nanay. At yung kalahati ho, paghahatian ho iyan ng mga naiwang heirs, kasama pa din ho yung nanay. So ayan ho. So ibig sabihin pwede ho yan equal shares at pwede nyo rin naman ho mapagdesisyonan ho yan na mas mataas yung sa iba. Depende na ho yan sa inyong magiging agreement kasi ho extrajudicial settlement ho yung ginagawa eh. At ayun nga ho, doon sa natitirang bahagi ho, yung portion ho ng ari-arian na hindi ho napunta doon sa nanay, ayun ho, yung kalahati ho noon, maghahati ho yung 12 heirs equally. So pwede ho silang maghati ho doon. At yung nanay nga ho, kasama na ho yung mga anak. So medyo general lang ho yung ating discussion. At syempre kulang din ho tayo sa detalye din ho, no? Pero ganun ho. At pwede ho kayong mag-enter into extrajudicial settlement of estate basta ho ay wala naman hong ibang creditors, no? Yung inyong asawa, wala ho wala ho naiwang utang sa ibang tao, sa ibang kumpanya. At syempre kung pumayag naman ho lahat ng heirs, no, para ho kayong mag-execute ng inyong extrajudicial settlement of estate. So ayan ho, pwede ho kayong mag-text pa, no, magtanong para mas linawin ho natin yung ating kasagutan dito sa inyong katanungan. At syempre ho, no, basahin lamang ho natin ito. Nakikiramay ho tayo, no, sa pagpanaw ni Judge Carmela Rosario Pasquin, presiding judge ng Municipal Circuit Trial Court ng Pinamungahan, Aloginsan. At ayan ho, member ho siya ng UP Law Class of 2010. At ayan nga ho, si Judge Pasquin ho, pumanaw ho siya noong October 22, 2025. Na-aksidente ho yung kanyang sinasakyan na motorsiklo. At ayun nga ho. At sinasabi nga ho, si Judge Pasquin ay namumuhay ho, no, na modest life. Kahit ho siya ay judge ng MTCC, ay ayan ho, pinili ho niya na magmotor, mag-commute everyday sa kanyang papunta ho sa korte. Kahit ho siya ay may kotse, pinili ho niyang mag-commute dahil ho siya ay naniniwala na dapat ho as public servants kayo ay leaders, no, and also you live modest lives. Kaya ho siya ay nagko-commute. Kaya lang ho sa kasamaang palad, ito nga hong isang umaga papunta ho siya sa kanyang korte ay naaksidente ho yung kanyang sinasakyang motor. Kaya ayan ho, nakikiramay ho tayo sa pamilya ni Judge Pasquin. At ayan ho, talaga naman isa ho siya sa magiging mga epitome ho na kung ano ho dapat talaga ang public servant. Ayan ho, sa kabila ho nitong mga issue ng korupsyon, issue ng pagnanakaw, ayan ho, meron ho tayong isang judge na umuwi ho sa kanyang bayan sa Iloilo para ho magsilbi. At ayun nga ho, na-aksidente ho siya. At sana ho ay matuto ho tayo sa kanyang naging buhay, no, sa kanyang simpleng buhay at sa kanyang paglilingkod nga ho sa bayan. Ito, magbasa lamang ho tayo ng ating mga ilang kasagutan nga ako sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, October 25, 2025. Ano ang reaksyon mo sa pagkumpirma ng ICC sa jurisdiction nito sa kaso ni dating Pangulong Duterte? Ito from cellphone number ending in 5011. Suki ho natin ito from Bohol. Happy viewing ho sa lahat ng mga taga Bohol. Para sa akin, totoo naman talagang marami ang mga tao sa Pilipinas na nakakaintinding may karapatan pa ang ICC. So ang talagang matigas ang ulo itong mga DDS. Kahit kasi alam na nila ang katotohanan, talagang may jurisdiction pa ang ICC pero
pilit pa rin nilang maang-maangan sa issue. Gusto kasi nilang sila ang tama at ayaw makinig sa ibang mga expert na talagang magaling magpaliwanag. Ano ba yan? Thanks po. And maraming salamat ho sa inyong mensahe. Cellphone number ending in 5011 at syempre sa lahat ng mga taga-Bohol. Ayan maraming salamat ho sa inyo sa inyong pakikinig. At eto, nagtatanong ho saan mabibili ho yung ating libro, no? Na meron na hong si MEPA. Maraming salamat ho. Ayan yung libro ho natin, The Law on Income Taxation in the Philippines. Ayan 2025 edition, updated na ho yan base sa ating Train Law, Create Law, EOPT Act at pati ho yung recent na kapapasa na si MEPA. Mabibili nyo yan sa central bookstores nationwide. Ayan available ho yan sa ating mga central bookstores. At syempre sa Shopee din hanapin nyo lamang yung Law Books Plus. Law Books Plus na store, o di kaya i-type nyo yung ating apelido, Danny Galang na tax book. Ayan makikita nyo yan doon sa Law Books Plus na store. At ayan dyan nyo yan mabibili for only 950 pesos. Kaya ayan marami kayong matututunan sa libro yan, pati yung mga magbabar exam, may mga bar exam questions dyan, at nandyan din yung mga sagot, kaya maganda talagang libro yan. At syempre next week, November 1, Undas Kaya mag-ingat tayo lahat doon sa mauuwi sa mga probinsya. Mag-ingat tayo. Have a safe trip At pansamantala munang hindi nyo mapapanood ang Usaping Legal sa November 1. Magbibigay daan tayo sa mga report no? Dito sa labas ng ating himpilan tungkol sa syempre sa Undas. Kaya ayan kayo po ay tumutok pa din dito sa Radyo Pilipinas para sa report no? Tungkol sa Undas. Dyan na muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Engineer Jobel Lustre, Sir Julian Aliston, Sir Rovan Malilin. Magkakanigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat. We know